Ganda gabi po. Good evening. Maganda ka sa gabi. Ako muna ay magmamantra muna po ako. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Bene Spiritus Sancti, Ignis Vitei. Bene Spiritus Sancti, Prana Vitei. Bene Spiritus Sancti, Carmen Mundi. Bene Spiritus Sancti, Luz Mundi. Bene Spiritus Sancti, Vibratio Deo. Bene Spiritus Sancti, Amor Christi. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Stay with us. Stay with us, Holy Spirit. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, kami ay hinirang mong mga templo ng iyong Espiritu. Kaya naman inaangkin namin ang kanyang presensya sa bawat isa sa amin. Mahalaga po sa amin na siya ay kasama namin sa gabing ito, sapagkat ang pagninilayan namin ay mga salitang ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong sumulat nito at nagsalita ukol sa salita ng Diyos. At kami naman ngayon, kailangan din namin ng iyong inspirasyon upang magkaroon kami ng tunay na pagkakaunawa ng iyong mga salita sa gabing ito. Makabubuti na kami ay iyong gabayan sa aming pag-aaral, pagninilay-nilay ng salita mo na aming pag-aaralan para sa darating na linggo ng Kristong Hari. Salamat o Diyos sa pananahan ng iyong Espiritu sa buhay namin. Kailangan po namin siya sa oras na ito. Kami po ay dumadalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesucristo. Kasama nga po ang Espiritu nananahan sa amin ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa iyo, Ama, Anak at Espiritu Santo, kapara ng Para ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Salamat po. Thank you, Brother Tunying. Espiritu Sancti. So, magbibigay lang ako ng general introduction ng mga readings. The Solemnity of our Lord Jesus Christ. The Solemnity of our Lord Jesus Christ, King of the Universe, was instituted by Pope Pius XI in 1925, the 16th centenary of the Council of Nicaea, at which the doctrine of the consubstantiality of Christ with the Father was defined. It was eschatological character. Its eschatological character was confirmed by its move in the calendar reforms of the Second Vatican Council to the final Sunday of the liturgical year. The Pope asserted that the most effective defense against the destructive forces of the age is the recognition of the kingship of Christ. And furthermore, a feast which is celebrated every year by everyone is a far better way of deploying that defense than any number of books written by learned people. First we do, then we come to understand what it is that we are doing. Each of us has been anointed with holy oil at baptism as priest, prophet, and king.
The feast of Christ, the King, is thus a good moment to reflect on our kingship and on what king means and how to be one. Understanding the feast makes us understand our own call better. One possible point of entry is in Genesis, where Adam sits in state and God brings him all the animals for him to give them names. To give names to one's subjects is the act of a king. The responsibility of a king is then to care for his subjects, which is why we are obliged to act as custodians of creation, something no other creature is. How far that responsibility takes one can then be seen in the King of the universe, who is simultaneously the ruler of all and the servant of all. He rules in triumph and he rules from the cross. Perhaps a way into a meditation on all this would be to ask, over whom am I personally king? And hence whom am I called to serve? So let us have the first reading. Keywords na po sa kingship. Hindi. Ay. Introduction lang yun. Intro. Okay, let's have the gospel reading by Brother Christian. Brother Christian. Although, Yung palitan hanap pa. ayon kay San Juan, chapter 18, verse 17 and 47. Noong panahon, itinanong ni Pilato kay Jesus, ikaw ba ang hari? Sumagot si Jesus, yan ba galing sa iyong sariling isipan at may nagsabi sa iyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kabayan at ang mga punong saserdote ang natira sa iyo dito. Ano ba ang tinumam? Sumagot si Jesus. Ang karya ko hindi sa sanlibutan ito, kung sanlibutan ito ang aking kaharian. Ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkakalulog sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ng Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi, ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at nagparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinuman na sa katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka Pinupuri ka namin, Panginoon, Yesu Cristo. Okay, so sinong gustong mag-share ng general commentary, if you have any? Wala. Wala. So, Share ka na eh. if you want, I can read commentary. Ikaw ang facilitator ko. Okay, basahin ko yung commentary dito sa Universalis. In some ways, this dreadful scene is part of the climax of John's passion narrative. Throughout the narrative, John stresses the ultimate significance of the events, taking the stress of Jesus' suffering and humiliation and laying it on his triumph. Finally, Jesus will die only when he has completed his mission and hands over his spirit to the newly formed Christian community of Mary and the beloved disciple. In this scene, the Jewish authorities have denounced Jesus as claiming to be King of the Jews, not knowing how true that claim is. Jesus declares that his kingdom is no earthly kingdom, but far more powerful and meaningful. By this statement, he invites Pilate to declare himself for the truth, as any judge should do. Now, Pilate 3 times declares Jesus innocent
but at the same time makes a mockery of himself as he stands before truth itself and asks, "What is truth?" Then he seats Jesus on the judgment seat, robed and crowned as a king. Before this, Jesus, enthroned as judge and king, the Jewish authorities deny themselves and their faith by declaring, "We have no king but Caesar. If God is not king, Judaism has no reason to exist." Yun ang commentary. Okay, so himay-himayin natin ang gospel reading. So, umpisa tayo kay Brother Alex, alphabetical. Sa talata 33b hanggang 34, Brother Alex, Apo. ano ang tinanong ni Pilato kay Jesus sa pagpasok niya sa palasyo at ano naman ang sagot ni Jesus sa kanya? 33-34. Yes, 33b to 34. 33b to 34. Four. Yung panahon yun, Excuse me lang, mga kapatid. tinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" Thank you, Brother Alex. Ano yun, Brother? Sino yun? Brother John? Brother June. Tatanong ko lang kung ano yung binabasa natin. Hindi ko alam eh. Nahanap yung tinignan ko John yung po. Sunday Gospel, hindi tugma eh. John John 18. 18. John 18 verses 33. Hindi, 33b anong Three. Sunday Gospel to yan? 37. Christ the King. Christ po. the Christ King the King. po. 34th. Ha? Christ the King. Christ the King. 34th Sunday, bro. Ha? 34th Sunday. 34th Speaking. Sunday. O, sige, Oo. okay. Okay. So the next Tanong po, Ah. tanong. okay. Sige. Brother Tonying. Bakit ba dinala nila si Jesus kay Pilato? Sinong gustong sumagot ng tanong ni Brother Tonying? Para husgahan. Bakit? Anong kasalanan niya? Ina-accuse nila si Jesus na propeta na taliwas doon sa kanilang paniniwala sa kanilang Diyos. At yung Diyos nila, yung Old Testament nga na Diyos. Para sa kanila, walang ibang magsasalita nun kundi ang propeta lang. Pero si Jesus ayaw nilang tanggaping propeta. Kaya ina-accuse nila. Bakit kay Pilato dinadala? Kasi gusto nilang patayin eh. Ano ba pakialam ni Pilato? Ay, hindi nila pwedeng parusahan si Jesus nang walang go signal ng gobyerno nila. Kaya kinakailangan, kung kina-accuse nila si Jesus na isang kriminal dahil inaalipusta yung kanilang pananampalataya, kailangan patunayan nila kay Pilato yun para magkaroon ng kautusan na siya ay patayin. At yung pagpatay sa kanya, ipako sa krus hanggang mamatay. Ganun ang batas nung araw. Saka kinikling pa si ni Jesus Christ siya ang hari. Isa lang dapat ang kilaming hari, kundi yung emperador ng Roma. Yun, pinagseselos nila si Poncio Pilato, may kaagaw ka. Yan. Kaya gusto nila mapatay si Jesus. Oh, yan. Kasi sa batas ng mga Hudyo, hindi nila pwedeng patayin si Kristo. Wala sila authority na magpapatay. Kaya ginawa nila ng sinet up nila. Para lumalabas ngayon, may kasalanan ngayon si Jesus, hindi sa kanilang pananampalataya, kung hindi sa gobyerno kay Pilato, sa Roma. At death penalty yun. Okay, salamat. Okay. Okay. So, ang susunod, Brother Butch. Okay. Sa next verse, talata 35, ano naman ang tugon ni Pilato kay Jesus sa naging tugon niya? Sagot ni Pilato, "Anong tingin mo sa akin? Isang Hudyo? Dinala ka sa akin ng mga kababayan mo at ang ng punong saserdote ninyo. Ano bang ginawa mo?" Thank you, Brother Butch. Sa next, sa susunod na talata, Brother Christian.
sa talata 36, ano naman ang sagot ni Jesus sa tugon ni Pilato sa talatang 35? Yung 36. O 36. Ito. Ito po. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa libutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Ipinaglalaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Hudyo. Thank you, Brother Christian. Sa last verse, Brother Jerome, verse 37. At muli sa tugon ni Jesus, ano naman ang tugon ni Pilato tungkol kay Jesus? Lahat na, no? Kung ganoon, isa kang ang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Thank you, Brother Jerome. Okay, Walang so anuman. kung may tanong pa, we can proceed sa keywords. Ako po, may tanong ako. Sige, Brother Sonying. Yung tanong ni Pilato na ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tapos ang sagot ni Jesus, iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo? Ano kaya ang dahilan ba't ganun ang tanong ni Jesus? Kasi ganito yan, Tunying. Dinala siya doon para i-prove na naghahari-harian siya. Ibig sabihin nun, kinokompetensya niya yung leadership ni Pontius Pilate o nung kanilang hari. So, bawal yon sa kanila, sa batas sila nung araw. Pag nag-claim ka ng ganong kaaway ka, kailangan patayin ka. So, siniset up nila si Jesus sa ganong pagkakataon. Kaya, ikaw ba, totoo ba na kiniklaim mo na ikaw ay Panginoon, ikaw ay hari? O ang sagot ni Jesus, kayo may sabi niyan. O hindi ngayon makapag-decide si Pilate kung ihuhusgahan niya o hindi dahil hindi naman inaamin ni Jesus eh. Hindi niya inaamin, hindi ko sinasabi, pero yung sagot niya napakatalino. Kayo ang may sabi niyan. Wala akong sinabi na ako ang sugo ng Diyos at anak ng Diyos at ako ang hari. Kayo ang nag-a-accuse sa akin na ako ay sinugo ng Diyos at gusto niyo akong ipapatay dahil ang hari lamang ay si Pilato. Yun ang logic doon. Di kasi yung tanong niya na merong bang nagsabi sa iyo? Kasi si Pilato pumasok sa kwarto nila. Tapos pagbalik niya, yun na nga nagtanungan. Parang meron akong nabasa na yung asawa ni Pilato, parang may nasabi yung asawa ni Pilato. Ganito yon, alam ko yung sinasabi mo, mga kwento pa yan doon sa extended Bible. Ang sinasabi na, itong si Jesus ina-accuse ng mga ganito na ganito at siniset up nila na ganito ang ibibintang sa'yo pero hindi totoo yun. Yun ang kulang doon. Kaya si Pilato, tinatanong niya yon, yung bagay na yon. Kung magbabasa ka nung scriptures na kumpleto, nandoon yung kwentong yun. Pero wala kayo nun eh. Kaya hindi ko maituro sa inyo kung nasaan sa Bible. Pero yun pa yung nasa likod doon para maintindihan mo yung buong kwento. O nga kasi parang may nagsabi, parang may panaginip ba o yung asawa ni Pilato na ang sabi yata ng asawa ni Pilato, mabuting tao yan. Oo, correct yun. Kasi naririnig ng asawa ni Pilato yung mga miracles na ginagawa ni Jesus. Pero hindi naman siya nagkiklaim na Diyos. Kahit kailan hindi siya nagkiklaim ng Diyos. Parang na-portray sa sini yung movie yan Yung ganun may sinabi yung asawa ni Pilato yan. Oh, yun. Buti ka, napanood mo. Kasi yung tanong nito niya, yun ang sagot eh. Wala rito sa binabasa natin eh. So, but do you know what my kingdom is?
Ano ba yung kingdom ni Jesus? Tinutukoy niya. Ano sa palagay mo? May commentary itong Bible ko. Gusto niyo basahin Sige. ko. Ito yung sagot sa verse 36. Tayo alam natin Comment. yan eh. O, sige. Sa verse 36 na sinabi niyang, di ba, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito, etc. etc. So, commentary nito sa Bible ko, Jesus does not deny his royal mission, but he dissociates it from the political form of government that concerns Pilate. He thus turns the focus toward heaven, where he will be crowned not with gold, but with glory and honor. Hebrews 2:9. And where homage is paid to him, not in taxes, but in worship and allegiance to the truth. The coronation of Jesus begins with his passion and culminates with his ascension, from which time his dominion extends over the earth through the preaching and sacramental ministry of the church. End of comment. Yun, ang komento sa on his kingship. Dagdag ko na lang rin to kasi na-share ko rin to eh. So, but do you know what my kingdom is? Ito ay galing doon sa Book of Heaven. Sinabi ni Jesus kay Luisa doon. So, sabi doon, di ba? And when wanting to scrutinize me, Pilate asked me, are you a king? And where is your kingdom? Sabi niya, Jesus, I wanted to give another sublime lesson by saying, I am king. And I wanted to say, but do you know what my kingdom is? Sabi niya, my kingdom is my pains, my blood, my virtues. This is the true kingdom which I possess, not outside of me, but within me. What one possesses on the outside is not a true kingdom, nor a safe dominion, because that which is not inside of man can be taken away, usurped, and he will be forced to live it. But that which he has inside, no one will be able to take away from him. Its dominion will be eternal within him. The characteristics of my kingdom are my wounds, the thorns, the cross. In it, I do not act like the other kings who make their peoples live outside of them, unsafe and eventually even starving. Not I. I call my peoples to dwell inside the rooms of my wounds, fortified and defended by my pains, their thirst quenched by my blood, their hunger satisfied by my flesh. Parang communion na to. This alone is true reigning. All other reigns are reigns of slavery, of dangers, and of death, while in my kingdom there is true life. Ayan. Kay Picareta yan eh. Wala yan doon na hindi nakasulat sa Bible yan. Revelation yan sa isang saint. Punta tayo doon sa Bible, John 18:36. Ando doon yung sagot. Yung sagot niya kay Pilato. John 18:36. John chapter 18 verse 36. Oh, yun na nga, binasa na natin yan eh. Oh, yun yan. My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews, but my kingdom is not from this world. So si Pilato, walang challenge sa kanya. Walang danger sa kanya. O, kaya hindi naman siya nagagalit kay Jesus. Pero kung susundan nyo yung kwento pa dyan, nagkaroon ng mataas na uprising, nagsisigawan yung mga tao, crucify him, crucify him. Pag hindi niya sinunod yun, bababa yung popularity niya. Pag bumaba yung popularity niya, maaaring magkaroon ng, anong tawag doon, kudeta. Kaya sabi niya, o sige, di bahala na kayo dyan. Makamundo nga siya eh. Ganun ang kanon. Wala naman siyang, hindi naman siya Kristiyano eh. Pero maayos siyang tao. Kaya sinasabi niya, si Jesus, wala namang kasalanan nito para ipapatay ko. Eh nagkaklamor yung mga tao. Ang kinatatakot niya, uprising. O natural lang sa kanya yun, napagbigyan niya yung mga tao. Hindi naman siya Kristiyano. Hindi naman siya whatever. O sige, di bahala na kayo dyan. Ganun ang kwento, ganun na nangyari. Sino ba nagtanong? Si Tunying.
Oo. Tunying, Brother Tunying, tutulog ka na. Ikaw yung nagtanong nun para maintindihan yung buong kwento sa likod nung hindi nakasulat sa Biblia. Sa kanya tinatanong ni Poncio Pilato yun dahil alam niya nagseselos yung mga pariseo at Sanhedrin. saka yung chief priest kay Jesus Christ kasi sa popular si Jesus Christ. Kanya alam niya yun. Kanya kinuha lang niya impormasyon kay Jesus Christ kung alam niya talaga nangyayari. Kasi alam Di niya, naman siya galit selos eh. lang naman eh. Oo. Di naman siya galit kay Jesus dahil wala namang kontra si Jesus sa kingship niya eh. Tsaka Yung mga Hudyo, ang kontra nila, ayaw nila si Jesus na maging kilalanin na sugo ng Diyos. Doon pa lang, bakit? Kasi pag kinilala si Jesus na sugo ng Diyos, mawawala na sila ng power. Malilipat kay Jesus ang pandinig ng mga tao kung anong ituturo niya. Doon sila galit. Ayaw nila yun. Kaya maski na dumating na ang Panginoon, hindi nila, wala silang yung kanilang kaswapangan doon sa kanilang posisyon, naging numb yung kanilang spirituality. Yung Espiritu Santong nagsasalita sa kalooban nila kung sino si Jesus, hindi nila marinig-rinig. Ang nangingibabaw sa kanila, yung proteksyon ng kanilang kinalalagyan na sila mga leaders. Sumusulsul ngayon si demonyo. O yun ang pinakikinggan nila. Kaya gusto nila patayin si Jesus. Nung sabi ni Poncio Pilato, wala namang kasalanan tong taong ito ha. Wala naman siya atraso sa akin. Sigaw sila na sigla, crucify him, crucify him, crucify him. Sabi ni Jesus, sabi ni Poncio Pilato, wala namang kasalanan. Sige, hugas kamay ako dahil yun ang gusto nyo eh. Oh, yun ang mangyayari. Kaya naghugas ng kamay, di ba? Oo, kaya siya naghugas ng kamay. Basta ako wala. Jesus wala akong kasalanan sa'yo. Parang ganun yun eh. Wala akong kasalanan sa'yo, hindi ako galit sa'yo. Pero yung mga tao, pinapapatay ka eh. Pagka hindi ko naman sinunod yan, ako mapapahamak eh. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit yung pari natin sa misa naghuhugas ng kamay? Iba yun, para yun sa komunyon. Communion. Hawak kasi siya ng kahit hostia. mga lay minister, di ba? Para kasi yun sa komunyon dahil hahawak siya ng Ang hostia. iba naman yun, tinatanong. Para maging holy yung kamay, bro. Para temporarily holy yung kamay. Pwedeng hawakan yung katawan ni Jesus. Walang kaugnayan doon sa paghuhugas ni Pilato. Walang kaugnayan dyan. May sinasabi yung priest pagka naghugas siya eh. Wash away my iniquities and cleanse me from my sins. Wash. Sabi tayo. Wash. Okay. Keywords na. Keywords for the reading. Kaharian. King. Of this world or on this out of this world? Meron pa pala akong gusto linawin. Sige, Brother Tunying. Yung huling talata, yung sabi niya, ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang ano yung katotohanan na yun? Siya ang katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Pero wala na yun sa reading, ano? Wala po. Kasama pa rin pala. Ayaw nasa 37. 37, Yun tama. lang to bear witness to the truth. Ayaw nga siyang kilalanin. Oo, syempre kasi nga napubulag na sila eh. Yun naman dahilan bakit siya pumarito sa lupa, di ba? Para iligtas sa ang tao. Saan? Ano ba? Pero yung nag-comment si Juan, di ba? Si Pilate, parang ano ba ang tanong niya? Hindi, anong si katotohanan Jesus. siya? Kung gano'n, isa kang... Hindi, yun ang sagot ni Jesus eh. Kung gayon, ikaw ang hari, sabi. Ang sagot ni Jesus, Ikaw na nga ang nagsabing kayo ako'y na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Ano yung tungkol na yun? Ano yung katotohanan na yun?
Si Jesus na ang katotohanan. Na ano? That He is the way, the truth, and the life. Siya ang word eh. Ano man sabihin niya, katotohanan yun. Itong mga gospel natin, sinasabi lahat ng bigkasin niya, it's the truth. Lahat ng sabihin niya, it's the truth. Mga Kaya yung parabola. sumunod na verse si Pilate. Okay, tuloy na, tuloy. Okay, more Kasi yun keywords. doon sa bandang huli, yun din ang tanong pala ni no, sa 38, yun din pala ang tanong ni Pilato na ano ba ang katotohanan? Wala na kasama. Ano ba? Sa Lent kasagot? season na yan eh. Oo nga. Pati sa kanya hindi ni-reveal. Hello? Pero si Pilate, may commentary sa truth, what is truth ni Pilate. Dito sa Bible, sa Study Bible. The cynical response shows Pilate to be politically disinterested in the otherworldly perspective of Jesus. Mhm. The irony here is that while Pilate sees truth as a harmless abstraction, the acceptance of the gospel throughout the Roman world will eventually lead to the downfall of the empire and the rise of a Christian civilization in its place. Nasa CCCN 2475. Okay, tuloy lang mga keywords. Harian. Nilagay ko na rin katotohanan. Second part. Dalawa lang. Dalawa lang? Pwede Alam na mo, yan. ako tatanungin nyo, ako lang ang akin. Hindi ako nagre-rely doon sa sinasabi na proof na si Jesus nga ang tunay na Diyos eh. This is about faith. Merong kinikwento ron kung anong historicaling nangyari. Pipiliin ko ba yon maging pananampalataya ako? O kinakailangan makonvince ako intellectually? Pipiliin ko ba yon sa pananampalataya ng ordinaryong pag-iisip ko, damdamin ng puso ko at kaluluwa? O kinakailangan very intellectual akong makonvince? So pagka ganun very intellectual kang makonvince, hindi yun ang divine faith. Ang divine faith yung ordinaryong pananampalataya ng mga tao dahil siya talaga si Jesus eh. So yung divine faith, mapupulot mo yun sa conviction ng Espiritu Santo. Hindi dahil sa proof ng katakot-takot na pagpapatunay. Yan, kaya tinatawag na divine faith. Ang faith kasi hindi kailangan patunayan eh, di ba? Yan, pagpili mo talaga yan. Yung kaloob-looban ng kaluluwa, puso mo, basta yung buong pagsarili mo, kung ano man ang meron doon. Hindi, basta ako maniniwala ako kay Jesus. Sasabihin ng mga ibang pilosopo, nakita mo ba si Jesus? Hindi mo nakita. Kung totoong Diyos siya, nagpakita na ba siya sa'yo? Hindi, kahit na hindi. At saka ang sabi nga, ang faith is a gift. Ganyan yan, tama ka dyan. Kaya sa atin, yan ang tinitignan natin. Sinecheck tayo ngayon ng pag-LBS natin na buhay pala yung pananampalataya sa atin dahil hindi sa pagpapatotoo ng kung sino-sinong katalinuhan. But by faith, pagpapatotoo ng Espiritu sa atin, pagpapatotoo ng di mo maintindihan ng puso natin. Basta yun ang gusto mo, yun ang inkling mo. Naniniwala tayo, ganun din yung mga tao nung panahon ni Pilato. Hindi rin lahat naniniwala. Pero merong mga naniniwala na handang mamatay yung mga apostoles niya. Ngayon, nung nabuhay siyang magmuli, napatunayan na totoo pa na yung sinasabi niya. Dahil walang taong may kakapangyarihan na mabuhay magmuli at gumawa ng mga milagro. Biro mo, ganun din tayo. Alam natin yung buong istorya. Kaya meron tayong matatag na pananampalataya. Kaya natin makipagdebate kahit hindi natin nakita. Dahil merong testimony yung history. Totoo yung testimony ng history. So may proof. May proof of faith. Faith is a grace. Pero di ba usually ang faith na ganyan is divine faith tawag dyan. Through the help of the Holy Spirit din. Correct. Kaya divine faith ang tawag. Yung faith mo, yung faith ko, lahat yan, divine faith yan. Biro mo, ang naririnig lang natin yung sinasabi ng Biblia, yung kinikwento ng mga tao, bakit paniwalang paniwala ka?
sa kalooban mo, yung testimony ng kalooban mo, nagpapatotoo talaga sa'yo. Di ba tayo? Yung kaluluwa natin, nagpapatotoo. Yung puso natin, nagpapatotoo. Yung isip natin, nagtatalo. Pero yung conviction natin, nagpapatotoo. At sa hinaba-haba ng panahon na pinaniwalaan natin si Kristo, si Jesus, huwag mo sabihin sa akin, hindi nagpatong-patong yung patotoo ng Panginoon in a very special way and personal way sa atin. Sabihin, hindi nyo na-experience yan. Pag hindi pa na-experience, buksan pa yung mga mata. Kailangan ma-experience nyo. Faith is God. Correct. Nung umpisa naman, talagang wala rin tayong kaalaman dyan eh. Ngayon na Ayun na harap nga tayo. eh. Yun yung magic dun eh. Quote unquote. Yun yung magic eh. May kapangyarihan eh. Bakit tayo naniwala? Paano? Yung mga maliliit nating dasal, yung mga maliliit na bagay na very personal, may nangyayaring mga miracles. Oh, yun ang proof natin eh. O sarili natin eh. O sige, tanungin mo yung puso mo ngayon, hindi ba totoo si Jesus? Pagbanggain mo yung isip at puso mo. Yung puso mo, hindi papayag sa sinasabi ng isip mo pagka sinabing hindi totoo si Jesus. At yung isip mo, gumagaang ang kanyang takbo kapag ka sinasabi rin ng isip mo, oo, totoo yan si Jesus. Di ba? Oh, tagal na natin si MC. Huwag mo sabihin, inuutulag natin yung sarili natin. Nako, gising, mga kapatid. Pero Brother Jun, without the Holy Spirit, hindi mo talaga maintindihan ang correct. Yun nga, di ba? Correct ka doon. Yun nga ang proof eh. Yun nga ang proof. Yung Espiritu Santo na nagpapaliwanag sa atin, isang galing ito. Bakit niya pinatututuhanan si Kristo? Hindi nga yung sarili niya ang pinatututuhanan niya eh. Na siya, ako Espiritu Santo, ako tunay na Diyos. Hindi nga eh. Pinatututuhanan nga niya si Jesus. Pero alam natin na siya yung nagpapatotoo. O sige, tanongin niyo yung sarili niyo. Di ba? Tumpak. Yeah. Oh. Ito lang, di ba, itong Bible mismong binabasa natin is inspired by the Holy Spirit. Kaya nga pag binasa natin ng ganyan, nagliliyab yung damdamin natin. Hindi natin maintindihan kung bakit eh. Jesus. Yun lang na-interpret ng ibang mga sekta. Iba. Misinterpret. Dami ang mga sekta. Kaya nga by faith yan. Marami pa rin. Sige kapatid. Marami pa rin mga servants hindi nagbabasa ng Bible. Marami sa Katoliko. Hindi lang servants. Trabaho natin yan. Yan ang trabaho natin. Kung paano natin sila madadala doon. Galing mo yung LBS sa kanila para na rin sila nagbabasa ng Bible. Wala ko, pinapanood ba nila tong recording natin eh. Yan. Mga keywords? Ganito yan. Hindi tayo pwedeng puro intellectuality at history lamang ang gagamitin nating dahilan kung bakit natin maipuprove si Jesus. Hindi eh. Kinakailangan mismo yung personal testimony ng nararamdaman natin. Hindi naman tayo nagsisinungaling. Pagka merong naniwala ang nakakapagtaka doon, ano nangyari sa'yo? Bakit pareho na tayo ng nararamdaman? Pag mo sabihin ako may kagagawan yan, hindi ko naman alam yung damdamin mo. O bakit ka nagkaganyan? O hindi ako yun. Sa kanino galing yun? Yun nga yung miracle dun eh, na walang explanation eh. Brother Charles, umattend ka ba nung Congress? Live the word. Brother Charles, umattend ka ba nung Congress? Wala ako last Saturday. Wala daw siya. Nasa Tarlac. Okay. And we go to the first reading. Okay, let us go to the first reading. Ang babasa ay sino bang babasa? Ako, bro. Okay, Brother Butch. The first reading ay hinango kay Daniel, Kabanata 7, talata 13 hanggang 14. Okay. Nakita ko pa sa vision ko kung nung gabing yon
ang isang parang tao na nasa mga ulap sa kalangitan. Lumapit siya sa nabubuhay forever at humarap dito. Binigyan siya ng authority, ng glory at ng kaharian para mag-serve sa kanya ang lahat ng tao mula sa iba't ibang bayan, bansa at lingwahe. Forever ang authority niya at never mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita Salita ng ng Diyos. Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Okay, so i-share ko tong commentary. Gusto nyo? Okay. Commentary from Universalis uli. This prophecy of Daniel was written in the dark days of the Syrian persecution of Judaism a couple of centuries before Christ. First, the evil empire which persecuted Judaism are described under the imagery of ravening beasts which tear their prey to pieces. Then comes this altogether different image of a noble human being on whom God confers all power and sovereignty on earth. In the original vision, this human figure is the personification of the Jews, the holy ones of the Most High, who will be freed from this persecution and exalted to glory in the New Testament. This prophecy is applied in the New Testament. This prophecy is applied to Jesus. He uses the mysterious expression Son of Man to describe his authority on earth to forgive sins and to persecute rules for Sabbath observance to authority on earth to forgive sins and to prescribe rules for Sabbath observance. He uses it also to soften the prophecy of the suffering and death by which he will achieve his final resurrection in the final commission of the risen Christ to his disciples. In Matthew, it goes even further. To him has been given all authority both in heaven and on earth, and in this power he sends out his apostles, promising that he will be with them always. End of commentary. Pero akong ikikwento sa inyo sa ibang sources, no? Ang nakakapagtaka rito, bakit kaya ganito si Pontius Pilate? Parang hinahanapan niya talaga ng dahilan kung bakit hindi papatayin si Jesus. Sa ibang mga kwento na wala sa scriptures, pero may mga testimonies, yung kapatid ni Pilate, yung anak nun mamamatay, hinuha sa sakit, yung bang mga ganyang mga bagay, gumaling dahil kay Jesus. Alam ni Pilate yun. Kaya hindi niya ma-question yung katotohanan nung hinarap si Jesus sa kanya. Maraming side stories na wala rito sa Bible, pero part ng ancient scriptures na hindi lang sinama rito. Ganda sana kung makahanap kayo ng mababasa nyo yung mga bagay na yun doon. Makikita nyo kung bakit ganon. Ayaw mo kasi i-share yung libro mo eh. Pero hindi ba, Brother Jun, yung kwento dyan is si Pilate pa ang nagpa-scourge kay Jesus. Kaya namuntik na siyang parang hindi mo na siya patayin para akala na maaway yung mga Jews na makita siya na, di ba, nung after scourging. Kailangan kumilo si Pilate na pagbigyan naman niya yung mga tao. So sa scourging, hindi naman mamamatay si Jesus doon, pero ang inaasahan niya, masasatisfy niya yung mga tao. Dahil pinakagrabing, unang-una, wala namang ginawa si Jesus na krimen para patayin siya. The only way lamang na pwedeng magkaroon siya ng krimen na i-accuse sa kanya, kung may ginawa talaga siyang crime. But since wala siyang ginawang crime, ang crime na ipinipilit sa kanya that Jesus is claiming to be greater than Pilate. So ibig sabihin nun, i-unseat mo si Pilate. Yun ang gusto nilang palabasin. Ito si Jesus magkukudita sa'yo. Tinatraidor ka niyan sa likod. Yun ang gusto nilang hindi naman nila ma-prove. Si Pilate naman, hindi rin naman naniniwala doon. Pero binabalanse niya yung sitwasyon na kailangan pagbigyan niya yung mga tao. Kaya yun ang kanyang way. Na, sige, di-scourge ninyo. Wag nyo lang patayin. Kaya nga lang, alam na natin kung hanggang saan nakaabot yun. Lahat ng bagay na yun, kadugtong yun sa pagpapatotoo ng kaligtasan natin. Hindi dahil ma-prove si Jesus na God eh. O hindi kasama lahat ng sufferings niya sa kaligtasan natin eh.
So maraming nagpa-participate na mga tao na hindi nila talaga naiintindihan kung ano nangyayari. Pero under heaven, the plan of heaven para sa ating salvation na pagbabayad sa ating kasalanan, isa-isang nangyayari. Kaya unti-unti, kung ilalagay natin yung demonyo na ipinapahamak si Jesus, unti-unti siyang nadidisempower. Yun ang katotohanan, no? Kung gusto natin maintindihan yung buong istorya. Okay, so wala nang tanong? Himay-himay natin. Okay, sa brother sunod. Brother June, sa talata 13. Sinong June yan? June DV. Ako? Oo. Jan, ano yon? Jan, English kasi itong oo. Daniel na. Talata 13. Jan, First reading. Jan 18:13. Hindi. Nasa Daniel na tayo. Daniel 7 verses 13 to 14. So sa verse 13. Ang dali lang English kasi itong kuwang ko eh. Pabasa mo na lang sa iba. Sama na lang ako sali na lang ako sa sa pagdi-discuss. Okay, so tatagal eh. Punta tayo kay Brother Sonny. Sa verse 13, Brother Sonny, ano ang nakita ni Daniel sa alapaap sa langit? Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Thank you, Brother Sunny. So next sa talata 14, Brother Tonying. Ano ang ibinigay sa nasabing anak ng tao sa naunang talata? Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Thank you, Brother Tonying. So, questions. Kung walang questions, mag-keywords tayo. Brother Tonying, questions. Yung panahon ni Daniel propesya, pangitain ito ni Daniel, di ba? Oo, prophecy. Ito yung panahon na nandoon sila sa Babylonia. Nang sila alipin pa ng Babylonia. Tama ba? Ito yung dark days, sabi nila sa Syrian persecution of Judaism. Oo nga, ito yung nasakop na sila ng Babylonia, na naka-exile na sila sa Babylonia. Si Daniel, di ba? Ito yung nilagay sa pugon, may kasama pa sila, yung mga pangalan na yung tatlo, nagsasayaw. Hindi naman sila naluto. So ito ba si Daniel, magaling makakita ng mga pangitain? Gifted yan. Gifted yan, bro. Gifted siya, gift niya yan. Yung Sugo gift, yan eh. yung mga pangitain niya halos nahambing sa Revelation. Prophetic yan eh. Prophet. Pero ito, wala pang hindi pa ito itinuturo na sa Jesus ito. Wala pa, Old Testament yan eh. Oo nga eh. Wala pa, ganun din. Parang apocalyptic writing to, apocalyptic. Kumbaga mga pasugo yan bago dumating si Jesus eh. Nagmamanifest na ang God through His people na may mga miraculous power. Kagaya ni Moses. Hindi yung miraculous power ni Moses. Yung mga ganun ba? Para to prove na buhay ang Diyos ng Israelita. Itong Daniel, isinulat ito ni Daniel. Para kanino? Yung experience, para sa mga Hudyo.
Ang mga Hudyo sa kanilang lahi. Kasi nasa captivity sila ng Babylonian eh. Oh, sinusulat niya yung mga tinatawag na pagliligtas sa kanila ng Diyos. Yang sila Daniel, yung mga propeta, nakakausap nila ang Diyos eh. Sila ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng instructions kung anong gagawin nila eh. Kaya nire-recognize yan sila na mga propeta, kung hindi propeta, sugo ng Diyos. Leader, kagaya ni Haring David, o si Solomon, kinikilala nila yan, na yan eh, kinasihan ng Diyos yan, napakinggan nilang mga leader, at ang kanilang mga leader, alam nila na nakakausap ang Diyos. Tanggap nila yon. Hindi nila pinagdududahan yon. Kasi itong mga Hudyo na ito na itinapon sa Babylonia, wala na, tumanggap na rin ito ng ibang pananampalataya. Kikain na rin ito ng baboy eh. Oo, ganun yun. Iyakap na nila yung pananampalataya ng mga hintil na yan eh, di ba? Anong gagawin mo? Wala ka namang makain karne. Kumbaga sa kwan, naobliga silang makiisa para sila mabuhay ng ganon. Ang paraan lamang para makabalik sila sa kanilang pananampalataya kung ililigtas sila na alisin sa Babylonia. Yun. At nangyari yun, hindi ba? Oo. Yun. Ganun yun. Kung dumating na si Haring Cyrus. Si Moses, tinanggal sila sa Babylonia. Ni-raise up si Moses. Okay. So talagang makikita natin yung gospel na si Jesus ay hari. Dito pa lang sa Daniel pa lang 500 years ago, meron ng sinasabing maghahari sa katauhan ni Jesus, di ba? Ganito ha, di ba si Jesus ang sinasabi siya ang salita ng Diyos? Kaya nung araw, ang Diyos Ama, kapag nagsasalita siya ng isang pangako na salita, si Jesus na kagad yun. Spiritually, si Jesus na yun. Hindi pa lang siya nagkakatawang tao. Hanggang sa dumating ang punto na ang berbo ay naging tao. Di ba yun ang pananampalataya? And the Word was made flesh, and He dwelt among us. Hail Mary, full of grace. Yun. So makikita mo yung history ng pagpapatunay ng Diyos na siya ay totoo. Lahat yun, nangyari yun ng walang paltos. Amen. Verbo ilagay ko. Hello. Anyway, kung keyword lagay ko. hindi ko gusto yung malaman yung nakita sa alpaap sa langit ang parang isang tao, sabing ganon. May commentary dito sa Bible ko sa clouds of heaven, sabi niya, often associated with divinity is the biblical world. God manifests His glory in the form of a dense cloud, Exodus 16:10, etc., and is sometimes pictured riding the clouds as his war chariot. The latter image recalls a popular motif in Canaanite mythology where the storm god Baal bore the title rider of the clouds. At saka yung son of man naman, normally this expression refers to a mortal human being. Here the term is part of a simile. The figure is like a man in appearance, yet his identity is not reducible to a mere mortal. He is an exalted figure who comes on the clouds of heavenly glory to receive an everlasting kingship. Some identify the Danielic Son of Man as an angel, example Michael, or as a symbol of the people of God, the faithful of Israel. More likely, he is a messianic figure and mediator who comes before God as a representative of the saints on earth with whom he shares his dominion. Yun ang comment lang. Pagka-eschatological to kasi parang yan yung second coming ni Jesus sa cloud. Yes. Mga pahiwatig na kung paano. Okay, kung wala nang tanong, keywords. Ayan na, kaharian. Kaharian, nandoon. Yeah, kaharian. Dominion Paghahari ng Diyos.
Alam niyo, yung sa paghahari ng Diyos, may isang bagay doon na hindi napapansin ng marami. Sa paghahari ng Diyos, ang tinitignan nila na yung Diyos makapangyarihan at gumawa ng mga milagro. Kagaya nung hinati yung Red Sea o yung mga ganon. O ano pang mga milagro pag binasa mo yung Bible. Hindi nila nare-realize yung natin noon, maski ako hindi ko nare-realize, nung naging Kristiyano na lang ako, yung paghahari ng Diyos dumating siya bilang tao. So talagang doon natin makikita na yung paghahari niya, talagang ang primary principle na gusto niyang pagharian at bakit siya nagkaroon ng title na hari bukod sa Diyos, para pagharian niya ang tao, His people. Dito mo, hindi naman niya piniling pagharian ng kung ano pa mang iba, kung hindi yung tao ang pinili niyang pagharian at para patunayan na paghaharian ko kayo, willing siyang mamatay para sa ating kaligtasan. Unang-una, Diyos siya. Willing siyang magkatawang tao at nagkatawang tao nga. At pagkatapos sa kanyang pagkakatawang tao, nasa kanya pa rin yung pagka-Diyos dahil nagmimiracle, bumubuhay ng patay. Pero nakahanda pa rin mamatay para sa atin. Para tubusin tayo sa lahat ng kasalanan. At pagkatapos noon, paano na ngayon? Patay ka na pala, Diyos namin. Hindi, nabuhay magmuli. Kung iintindihin natin yon, yung pananampalataya natin, kumpletong-kumpleto . At dapat yung maging bunga ng pananampalataya, obedience to God. Hindi lang naniniwala sa Diyos, kung hindi obedience to God. Fiat. Oo, kung walang obedience to God, baliwala yung pananampalataya na yan. Kasi yun ang purpose kung bakit niya tayo gustong papaniwalain para tayo maging obedient. At mailigtas niya tayo sa mga bagay na mali. At maging tagapagmana ng kanyang kaharian. Yun Yun ang kabuuan nun. Presentation of yung fiat, ibig sabihin yan, thy will be done? Oo. Yes. Ang will niya, ako magkakatawang tao kahit Diyos ako, at ako tutubusin ko kayong lahat sa cross. Biro mo, babayaran lahat ng kasalanan. Yun ang will niya. Kung paano niya tayo iligtas. Husgan niya yung sa sarili niya. Para naman sa atin, ang inaasahan naman niya, obedience and faith. Yun naman. Obedience to the will of God. So, obedience and faith nga. Yung faith kasi, faith and obedience. So, baliktarin natin. Nasa gospel pa naman natin yun ngayon. Who are my mother? Who are my brother? Those who do the will of God. Yung will of God nasa faith. Yung role natin nasa obedience. Ano pa? Okay. Ano pa ang keyword? Okay na ba yan? Lang naman itong dalawang kwan lang. Okay na yan. Okay. Next reading, sa second reading. Isig ka na ba dyan, Brother Alex? Still awake. Second reading, Brother Sonny. Kape. 5 to 8, ano? Yes. Pagbasa mula sa Pahayag, Kabanata 1, Talata 5, 8. Mula kay Jesucristo ang pagkakasakit, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga ginawa niya tayong isang kaharian ng mga bahay upang maglingkod sa kanyang Diyos at kay Jesucristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Nan ninyo dumarating siyang nasa alapaap at makikita siya ng lahat, pati ang mga tumusok sa kanya. Natangis ang lahat ng lipi na lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos, sa makapangyarihan sa lahat.
ang kasalukuyan, nakaraan, at darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So kung narapatin nyo, basahin ko ulit yung commentary. The book of Dahan-dahan. Dahan-dahan. Mabilis sige. The book of Revelations open with a vision of the risen Christ as Lord. This passage is rich in quotations from the Old Testament, allusions to several passages of the Bible to express the dignity, power, and sovereignty which belongs to Christ. He is described even in divine terms, the first and the last letter of the alphabet, signifying that he is the beginning and end of all things, their origin in creation, and their goal. He spans the whole extent of time, past, present, and future, till he comes again. More specifically also, in his glorified humanity, Christ is the Lord of the church, since he has taken the church to himself, cleansed it, and made it a kingdom of priests to serve God. This too is a biblical expression of for Israel is described as a royal priesthood. It will find its fulfillment in the church, like the prophecy of Daniel. The book of Revelations was written in time of persecution to assure the persecuted faithful that they were safe in the protection of God, whose power would eventually prevail to rescue them and bring them to triumph and security. End of commentary. Second reading yung yun, para sa second reading yun. Oo. 2 Corinthians 5:14 to 17. Revelation po. Ha? Revelation. Yung binabasa nyo? Revelations. Revelation 1. Revelations 1:5-8. Ano bang petsa ng linggo yan? Solemnity of the... Pang 24. Sunday. 23 kasi ako eh. O sige, okay. Thank you mga kapatid. Thank you. Okay, so imahimayin natin ang mga talata. So ang susunod ay si Brother Alex. Present. Sa ikalimang talata, ano ang mga pahayag ni Juan tungkol kay Kristo Jesus at mga nagawa niya para sa kanila? Okay lang English. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has washed away our sins with his own blood. Okay, thank you, Brother Alex. Brother Butch, sa susunod na talata 6, ano ang ginawa ni Jesucristo para sa kanila at ano ang ibinalik na papuri sa Kanya? Ginawa tayong isang kaharian ng mga pare na maglilingkod sa Diyos at sa Ama. Purihin si Jesucristo, makapangyarihan sa lahat, magpakailanman. Amen. Salamat, Brother Butch. Ano Brother ibig sabihin? Ano yung sabihin na? Ginawa tayong mga pare. Oh. We're a kingdom of Alam priests. na ang Ama, ang pare, ang propeta, at hari. Tatlong ano yan, katangian ng isang Ama. Hari, propeta, at pare. King, priest, and prophet. Kanya, hari ka eh. Ikaw Kaya, nasusunod sa bahay eh. Kasama pa tayo sa liping maharlika, no? Maharlika pala tayo, no? Oo, liping maharlika. Majesty. At Your ating lingkod, Majesties. at ang ating lingkod ay mga maid. Teka, balik muna tayo doon sa 5.
Sabi at mula kay Kristo ang tapat na saksi. Ano yung tapat na saksi? Ano yung pinagsasaksi niya? Siya ang nagsaksi ng tunay na daan patungo sa Ama. Siya ang nagsaksi ng tunay na buhay patungo sa kaharian ng Diyos. Siya ang saksi na gumanap ng mga bagay pag tayo ay maging kaparte sa kaharian ng langit. Tama ba yun, Brother John? Saksi yung ikaw mismo gumagawa ka nun. Witness ka eh. Ang saksi kasi dalawang bagay yan. Yung saksi, it's either na present terms mong pinatutunayan or merong prophecy, merong may nangako. Nangako ang salita, ang langit, nangako. Nangako ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Pagkatapos ngayon, eto ngayon parang ngayon tuparin ngayon ang pangako ng Diyos yun, bumaba si Jesus para gawing totoo. Yun yan. Siya yung saksi. Oo, siya yung saksi doon sa pangako na yon. Tsaka kasama tayong mga nananampalataya. Ano kaugnayan nun sa unang nabuhay na sa mga patay? Dahil ba doon siya yung unang nabuhay kaya siya magaling siya, tapat na saksi siya? Hindi naman siya unang nabuhay. Ang dami namang naunang namatay sa kanya. Siya yung first resurrected. Oo, siya yung unang-unang taong nabuhay na galing sa kamatayan, patay, tapos nabuhay. Resurrection na ibig sabihin niya. Resurrection yun. The resurrection of the dead. Kasi yun ang pangako niya pagka kayo naniwala kayo sa Diyos, mawawala ng kapangyarihan ng kamatayan sa inyo. Mamatay man kayo ay muling bubuhayin. Yun ang sabi sa pangako Old Testament pa, lumalabas na yan hanggang sa pagpasok ng New Testament. Ngayon, ang question, masyado namang mabigat na pangako yun? Pwede bang mangyari yun? Wala pa kami nakikitang ganun si Jesus, pinatunayan niya yun. Kaya nga sabi niya, destroy this temple and in 3 days I will raise it up again. Yung sinasabi niyang temple, yung sarili niya. Patayin niyo ako, sige sa loob ng 3 araw, mabubuhay akong muli. So tayo din, pag namatay tayo, mabubuhay tayo ulit. Kaya nga lang, hindi in 3 days. Yung kaluluwa natin buhay, tuloy yun. Nasa piling ng Diyos yun. Pagdating ng tinatawag na resurrection of the dead, mabubuhay muli yung ating mga katawan. Kaya nga lang, glorified bodies ang tawag doon. Yung mga namatay ng panahon na yon, sila yung makakatikim ng ganon, na the resurrection of the dead. Tayo, glorified bodies. Kung mamatay akong meron pa akong kasalanan, mabubuhay pa. Purgatorio ka naman ng Diyos. Patawarin ka naman, hindi ka na. Wala naman sa atin perfect kahit sino. Only God is perfect. Yun ang nakasulat No one is perfect but God alone. Pero sinabihan niya tayong be perfect as my Heavenly Father is perfect. Yung be perfect for your Heavenly Father is perfect. Pagsikapan niya yon. Pero sinasabi niya yung katotohanan, yung kaganapan ng perfection na yon, hindi mangyayari yon kung hindi muna siya ang gagawa ng kaparaanan at kabayaran. Kaya panahon na yun ang sinasabi niya, no one, pag sinabi niyang no one, yung panahon niyang yun, eksakto. No one is perfect but God alone. Pero inintay yun, sige, destroy this temple and in 3 days I will raise it up again. So ibig sabihin nun, siya bilang tao na no one is perfect but God alone, na-prove niya pala na kaya niya maging perfect dahil siya ay Diyos pala. Siya pala ay kabahagi ng Diyos na nagkatawang tao. Tayo, tao talaga nilikha tao Siya Diyos pala na nagkatawang tao. Kaya kahit na pinatay, may kapangyarihang mabuhay. Pero at pag kinilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo at susunod ka sa Kanya, bibigyan Kanya ng karapatan at kapangyarihan na yun na muling mabuhay. Ito ang pangako ng Panginoon sa atin. Pero kahit na tao tayo, we are made in His image and His likeness. Correct. Correct pa rin. Okay, we tuloy are tayo. made to be perfect. Sa verse 7, talata 7, Brother Christian.
Ano ang nasabing makikita nila sa pagdating ni Jesucristo sa mga alapaap? Ano ang reaksyon ng lahat? Sige po. Kapatandaan ninyo, darating siya na nasa mga alapaap, makikita lahat ng patinang. Wait lang po. Umuulos sa kanyang tagiliran dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Thank you, brother. Yun, siya pa yun. Christian. Bakit pati yung umulo sa tagiliran niya, makikita siyang bumababa galing alapaap? Pinatawad kasi niya eh. Bait siya eh. Alam mo, isang tao pagka namatay, pagdating ni Jesus, buhay pa yun. Yung, sino ba yun? Si gugulpihin mo. Longinus. O, si Longinus yun, di ba? Oh. Naging santo siya eh. Kasi he believed. Kita rin ni Longinus yung pagbaba niya galing sa ulap. Oo naman. Ayun naman ang layunin ng Diyos eh. Lahat ng nilikha niya na kanyang mga anak hindi pwedeng maagaw ng demonyo. Kaya lang naman nawalan ng kaligtasan yan dahil tinulak trabaho ng demonyo na magkasala at mawala yung kanilang kung sino talaga sila, nasira yun. Hindi naman papayag ang tatay na hindi na matatalo siya ng demonyo, babawiin niyang lahat yun. Sus Mario Joseph naman. Okay, sa talata 8, Brother Jerome. Yes. Ano ang pahayag ng Diyos tungkol sa sarili niya? Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalukuyan, nakaraan, at darating. Thank you, Brother Jerome. So, questions or keywords? Sino yung Alpha at Omega? Si Jesus ba o yung Ama? Pareho. Trinity yan eh, kapatid. Trinity yan. One God nga eh, di ba? One God. 3 in 1 yan. 3 in 1. Tatlong representasyon. Isang Ama, ang Anak, isang Espiritu Santo. Meron siyang pares na banggit sa first reading tsaka second reading yung Son of Man. Alpha and the Omega. Alpha and the Omega. Ang ibig sabihin ay the one who is and who was and who is to come, the Almighty. He's the eternal God. Ever present. He's not bounded by time. Omnipresent, omniscient. The eternal. Ano pa po? Ayun no, yung kanyang tugo, parang, di ba, part ng ano yan, kaharian niya, yung nabanggit kanina is my blood, my pain, my thorns, my cross. Inibig niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yeah. O, yun yung kanyang kingship niya yan. Kasi nasabi nga dito sa footnote dito, let us not forget that martyr means witness. Diba, yung mga naging martyr they are witnesses of Christ. Kaharian ng pare. Kaharian na lang. May pare. Para sa kaharian. Kasi pare, kasi siya yung ng tawag yan, yung suffering, di ba? Nag-offer ng sacrifice. Sacrificial lamb. Siya yung sacrifice, yung offering, tsaka yung nag-offer. Kailangan
mag-sacrifice. That is His kingdom. Ang tanong, doon ba dapat sana kitang-kita natin yung buong prinsipyo ng kaligtasan at kasamaan yung bakbakan ng dalawang yun Kitang-kita natin dito sa pinag-aaralan natin para alam nating dumaban. Alam natin na mabawi o makabangon o manalo. Kaya tayo nag-aaral ng ganito para alam natin. Kasi yun lang isang tanong. Gusto mo ba mapunta sa impyerno? Ayaw. Di wag mong gawin yung mapupunta ka sa impyerno. Hindi ka naman tinutulak ng Diyos Kaya ka nga tinuturuan ng Diyos para wag ka mapunta ron So ibig sabihin, tinutulungan ka niya, wag kang mapunta ron. Hindi ka niya itinutulak doon. So sino ngayon na nagtutulak? Di yung demonyo. So mamimili ka ngayon. Sino ang ngayon ang gusto mong maging susundin mo? Sino ang gusto mong maging ama? Yung Diyos o yung demonyo? Yun. Actually, tama si Brother John. Pinakita dito yung selos ng Pariseo at yun ay gawa ng demonyo. At yung naman takot, politika na pinakitang gawa ni Pilato, si demonyo din yun. Kasi hindi niya pinaglaman ng hustisya at ang katotohanan Huga siya ng kamay Diligtas niya yung sarili niya Hindi niya pinaglaban yung katwiran. Self-preservation yung kanya. He was not willing to die or suffer. So pinakikita mo dito, pagka ikaw nakapokus sa sarili mo, hindi sa Panginoon Diyos yun. Alam mo na, doon ka titirahin ng demonyo. Yun. Ang weakness mo, yung sarili. Sarili. If kaya you ang sikreto... Ayun. Diyan gagalaw ng demonyo. Okay. Kaya, in one word, yung pagkikristyano, dying to self. Kailangan maintindihan yun. Dying to self. Nandun lahat ng sikreto. Kung paano. Dying to sin. Mas madali. No, without Christ, I am nothing. Alam niyo ba ibig sabihin ng sin? Ganito kasi yan yung sin kasi, kakayanan natin yun magkasala. Diba? Wala tayong kakayanan na makaalis dun Di natin kayang talunin yun yung kasalanan Natatalo lamang natin yun kapag nakipag-isa tayo kay Kristo. Kapag di tayo nakipag-isa, kaya nga siya ang Savior Kasi sa kanya manggagaling yung kakayanan kung bakit natin matatalo yung kasalanan. Yung una, habang may kasalanan tayo, patatawarin niya tayo. So mawawalan ngayon ng bisa yung kasalanan, natanggalin tayo sa piling ng Diyos. Pagkatapos tuturuan niya ngayon tayo, pag magkaroon ngayon tayo ng kalakasan kung paano natin matalo yung kasalanan. Pagka nakarating ka ngayon doon sa puntong yun, you're free already. Wala nang threat sa'yo. Yung makukuha mo na ngayon yung titulo mo na anak ng Diyos. Yun ibig sabihin nun. Kailangan natin yung hindi tayo natutokso. Maraming hindi pwedeng hindi matutokso ka kung wala kang virtue. Yun lang ang tandaan mo ron. Tutokso ka lang pag wala kang virtue. Pag meron kang virtue, hindi ka matutokso. Yung nakuha kong ibig sabihin ng sin, S, Satan, I, ako, and no to God. Ibig sabihin. Pwede. Okay yung acronym na yun Satan and I, no to God. Para kumakain ng joy. Ano mo joy? Brother Hector, alam mo yung joy? Joy, J, Jesus first, O, other second. Second, you, why, you, last. Pero gusto ko yung na-invento ni Hector, Tama yun. Pero sa totoo lang, yan ang totoo. Yan ang pinaglalaban natin sa pananampalataya natin. Ngayon ang maganda, hindi naman tayo hinuhusgahan kaagad ng ganito yan Kaya nga si Jesus nagpakamatay sa cross. Yung kamatayan na yun, para yun sa mga makasalanan. Inako niyang lahat yun. Akala ngayon ng demonyo, porket mapapatay niya si Jesus, panalo na siya.
Ang nangyari, pinatay niya si Jesus nang wala naman palang kasalanan. So siya ngayon ang may utang. Kaya ngayon, kung sino ngayon ang taong may kasalanan at pinapatawad ni Jesus, hindi masingil ng demonyo. Yun ang prinsipyo. Pagkamali ang demonyo, pinatay niya si Jesus nang walang kasalanan. Kaya si Jesus ngayon, nagkaroon ngayon ng kapangyarihan na akuin yung kasalanan ng kahit sino. At pag inako niya yun ang ibig sabihin, pinapatawad kita, anak, akin na yung kasalanan mo, sin no more. Wala na ngayon magagawa si Satan sa'yo, wala ka ng kasalanan eh. Hindi ka na niya makukuha. O kunin mo ngayon si Jesus na doon dahil kinuha niya yung kasalanan mo. Hindi naman ginagawa ni Jesus yung kasalanan mo. Natapon niya sa basura. Magawa yung demonyo. Kaya siya ang kaligtas. O tagapagligtas. Ngayon, nasa sa atin na lang yun. Kung sinong gusto mong kampihan sa'yo. Meron dalawang nag-aaway sa atin light and darkness Sino kakampihan natin? Yun ang matatalo. Tandaan, wala sa gitna Oo. It's either do not be lukewarm. Wala sa gitna Bakit kasi nauso yung kasalanan? Tatukan mo si Satan. Lahat tayo nagkasala, bro. O wag mo na sisisihin si Eva. Tatukan mo kasi. Dahil that Brother Tonying, sisisihin mo na naman si Eva. Pero alam niyo, sa totoo lang, ang kumpleto naman tayo sa kaalaman Tayo lahat alam natin. Anong mali, ano ang tama. Ang kulang lang natin formation. Ibig sabihin ng formation, sanay na tayong gumamit ng tama against sa mali. Kaya natatalo na natin yon. Pag wala tayong formation, nahihirapan tayong maipanalo Pag talagang pinagpilitan ni kasalanan, natatalo minsan si kabutihan O ganun na nangyayari. Ngayon, kung well-formed tayo, hindi ka matatalo ng mali. Kaya importante ang formation. Hindi lamang faith. Yung faith, intellectuality, tsaka puso mo yun Yung formation, yun yung talagang kakayanan ng katawan mo, ng disposisyon mo, ng kahinaan mo, mapalakas mo yun. O yung mga bagay na yun, ng isip mo, puso at kaluluwa. Pag hindi na formate yan, talagang laging natatalo. Mabuti na lang mapagpatawad ang Diyos. Dahil sa mercy ng Diyos, nafo-form ka. Hindi pa nga binibigyan ka ulit ng another chance. Yung mercy of God, reset again. Oo. Ganun Fathomable naman yung mercy. Oo, pero yung That's part of formation, forming. darating ka doon sa punto na pakunti na lang ng pakunti yung nagagawa mo na again. Marami doon. Hindi ka na nadadapa Yun sana. Sana wala nang kasalanan, Hindi na nauso yung kasalanan na yan. Perfecto na tayo. Kinain kasi nung dalawa yung unsa doon sa kaya Sabi ko na, Brother Tunying Sabi ko na nga, Brother Tunying, sisisihin mo na naman si Eva tsaka si Adan Brother Tunying talaga Hindi ko sinisisi yung mga handmaid. Nagsabi niyan. Ikaw nagsabi niyan. Parang si Pilato Kaya natin yan. Let's do it with joy. Kaya natin yan. Hindi mo naman talaga mabibiglayan. Unti-unti yan. Development yan of nung repentance. Development ng capability to repent. Tapos development ng capability to acquire the virtue. Kaya pag nakarating tayo doon at na-acquire natin yung virtue, hindi na mawawala sa iyo yun. Kaya mo nang banggain yung may mga kaya mo nang banggain na hindi ka na mauto ng demonyo doon. One step at a time. Kailangan lang tuloy-tuloy lang ang formation tsaka yung pagbabago. Hindi ba nga pinalo na ni Jesus ang mga demonyo? Ba't nandiyan pa rin sila? Anong nandiyan pa rin? Kinukuntsaba mo
Wini-welcome mo sa bahay mo eh. Pre, Sabi mo, andyan sa kusina sa ano nyo, sa sala. eh sinasabi Ba't nga naman ni Jesus, welcome kasi? di ba nga Kaya sinasabi nandyan. ni Jesus ang turo sa atin, away with me, Satan. Eh hindi yun, pag walang tao, tara. Kasi si Satanas, gusto makahina ng marami pa bago dumating si Kristo. Dumating na nga eh. Hindi ba nga? Second coming. Darating pa siya ulit sa second coming. Dapat Aral pa sabi tayo ng mas masusing pag-aaral para lumakas yung ating panintindi at yung ating disposisyon. dapat kasi nasa state of grace ka daw, Brother Tonying, sabi ni Father Joseph Siquia, para hindi ka tablahan ng ulam, mga hex. Oo nga. Napanood mo ba, Brother Tonying? Oh, tsaka ng gayuma. Para hindi ka kalaban ng gayuma. Brother Tonying, napanood mo? Alin? Yung kay Father Joseph? Yung sa teaching Siquia? night? Hindi ako nakapunta nun sa yung senior teaching. Hindi, Pero mayroong video Pinost na ni Brother Jerome. o kaya nga, pinanood ko nga 1 oras at kalahati eh. Hindi ko siya natapos nung mismong teaching Nahabaan night. ka pa nun, ha? Bili kayo nito. Tonying. Bili kayo nito para maigamit nyo yung tinuro ni Father Joseph. Brother Tonying. Catholic Handbook of Deliverance Alam mo Prayer. bang Paano ibig Ay, sabihin yung ng black, santo? meron ako niyan eh. O tsaka ito, Oremus. Sino yung nagsulat ng Oremus? Sino ito? Reverend Father Joseph Mendoza. Naging namin yan guest natin dito yan. Kaya nga, pero Father ito Jojo, importante. Batangas. Kasi ito talaga pang spiritual battle eh. Nararamdaman mo pa lang, bakbakan na kayo, nag-ano ka na. Nag-exercise ka na, nagka-cast out ka na. Merong apps niya lah. Oremus. Kayo basta gamitin mo yun, pag-aralan mo yun. Para ang Espiritu Santo, Ano ibig wala sabihin siyang ng magawa Oremus? Wala siyang magawa eh. Pagka gusto kanyang tulungan, hindi mo naman alam, bobo tayo, hindi tayo makaka-cooperate. Latin ka kanina, Brother Tonying. Ano ibig sabihin ng Oremus? Right. Let Orasyon. us pray. Let us pray. Let us pray and let us pray. Brother Tonying. Sabi ni Brother Tonying Orem. May tanong ako kay Brother Tonying. Anong definition niya ng santo? Ano ang ibig sabihin ng santo? Oo, definition ng saint. Si Bersosa. Wow! Pero kang follower, brother Saints. Sa'yo, brother. Sinner daw yun, sinner. Sinner who Saints, Jamie Saints. Tama. A sinner who didn't stop striving, di ba? Yeah. Lahat ng saint naman Sinner naman. Wala naman exception. No exception yan eh. They strive to do the will of God. Kahit ano ginagawa They nila. never stop trying. Never stop trying. To do the will of God. Kaya mo yan, Tony. Ganyan talaga lang yan. Huwag kang madi-discourage. Sige lang. Brother Joe. Marami ko malalaman, Brother Tonying. So, santo nasa langit na. Siguro ang kinakailangan nating isang mapag-aralan ng masidhe, spiritual battle. Tama. Kasi maraming hindi alam kung paano mag-spiritual battle at manalo eh. Siguro 'yun ang kinakailangan talagang pag-aralan. Ito yung Father Joseph Siquia, meron ng Father Jojo Mendoza. Yung libro ni Brother Frank Padilla, Holy Warriors. Pero yung book na yan, Brother Tonying, parang di-describe yung yung pag-attack nila pag-conquer nila ng Promised Land Mga battles, gano'n. More on kwento, hindi pang personal, Hindi pang warrior, hindi pang spiritual warfare. More on kwento-kwento. Oy, 3 hibla dito. Pumili na kayo. Okay na yan.
Pwede tayong magpaturo sa mga Lahat exorcist na to, priest lahat eh. na. Kasi sila, pag nakaramdam sila, talagang alam nila kung ano ang itutono yung spirito, yung puso at kaluluwa at may idadasal eh. Talo yung kalaban. Ito nga, pinapakita ko nga sa inyo. Nalalagay ko. Meron ako niyan. Hindi ko Anong title niya? gamit. Catholic ka. Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Ito, kung didibdibin mo to, pumuporma pa lang yung kalaban mo, natataboy mo na siya. Kaya di ka madadapa. Kahit di ka magbasa niya, basta yung nasa state of grace, yung sakramento, you are, taking the Eucharist every day, confessal. Hail Mary lang, takot na demonyo eh. Oo. Prayers, di ba? Confession, adoration, Magbaon tayo R, ng water. rosary, tapos Eucharist, tapos Brother sacramental. Brother Jerome, penging holy water. Yung Bakit papaligo mo, Brother Tunying? Hindi, kung magdadala ba ako ng bottled water, dadalhin ko sa pare, papabindisyonan ko. Holy water na yon. Oo. Oh, Mas maganda exercise kung gusto mo. lalagyan niyang konti asin yun. Lalagyan mo ng, exercise na yon. Kasi may asin eh. Pero kung So usually, Brother Pwede Tunying, naman. nakakahingi niyan kasi di ba pagka Easter, Simbahan. bless Oo. kita niyan. yung Ube-bless sila ng water. marami yan. O Easter, pagkabuhay yun, sa pagkabuhay. Apo. Hingi ka na lang Vigil. doon. Pero Pwede walang din power mahingi. yung holy water pagka yung gumagamit ng kuloko eh. Walang power yun. Dapat isaboy niya sa sarili niya yun. Yung holy water, nagiging extension lang yun ng Pero, faithful. Kung hindi naman siya faithful, walang bisa yung holy water. Hindi, iniinom ba yun? Iniinom? Hindi, binibless. Pinangano, I-sprinkle po. Ni-sprinkle. Ano ilalagay ko dito? Pwede mo rin inumin? Bumili ka ng tubig na pang-inom, tapos pa-bless mo, saka mo inumin. Yun. Yun. Pili tayo. Anong hibla? Ano tila? Brother Jerome, meron expiration ba yun? Wala nga. Pero hindi masarap inumin yun. May asin yun eh. Mahalak. Minsan iniinom ko yun. Amen. Hindi diretso don't think timpla that. ko doon sa ibang tubig na iniinom ko. Tapos lagay ko ng blessed oil. Tapos asin. Pag may nilalagtat ko. Pagdal yun. Holy water, empty sa asin. Ano po pipiliin natin gipla? Brother Alex. Brother Hector. Sa'yo ito number 2. Number 2 sa akin. Number 3 kay Brother Saint. Brother Jerome, pakicorrect mo lang yun, yung at dapat yata yung umpisa So, at. Oo. At, yeah. So, sino po ang pipiliin? O lahat na naman ulit to? Hindi tayo kakasya. So, nang Isa bahala, lang. Brother Jerome. Kagaya nung ginawa mo before. Anong ginawa ko before? Dagdagan ko yung hibla. Yung dapat bukod dun sa hibla, yung hibla kasi nagpapaalala eh. Pero after natin magganito, meron tayong mga na-discover. Ano resolve mo? O doon sa ano yun? Papasok Amon. Sa Kasi yun hamon. ang importante eh. Yung hibla, pag nakalimutan mo yan, wala yan eh. Pero yung resolve, permanent yun dahil ikaw mismo yung nagbago. Hugot sa hamon. Hugot, pandagdag, talino lang yun eh. Pero yung resolve, anong resolve mo ngayon? Natuto ka ngayon, nakita mo ngayon na ganun pala yun. So ngayon, ano ngayon ang resolve mo? Importante sa mata ng Diyos. Medyo i-expound niya pa yung resolve. Medyo i-detalye niya. Ano ibig sabihin? Ano ba sa Tagalog ang resolve? Ano pa Ano yun? ngayon ang kamulatan mo?
At kinakailangan mo, mali pala ako dito. O sige, magmula ngayon, titigil ko na ito, pagsisikapan kong baguhin ito. Ay, ito palang tamang ito. Dapat pala dinadasal ko ito, ginagawa ko ito, pinaalala ko sa sarili ko. O ito, tatanggap ko ngayon lagi ito. Ganun. It becomes a part of your life. And the wrong things, matatanggalin mo sa pagkatao mo. Yan ang tamang resolve. What is the solution? Ay, tayo na lang nakakaalam yan. Repentance. Anong susulat ko? Tama ba ito sinusulat ko? Resolve nga, resolve. Oh. Di ba? Anong resolve? Anong resolve mo ngayon? O, nakita mo ngayon na mali pala yun. What's your resolve? Minsan ka lang ba magsisisi? Ano yung gagawin mo? Ano yung dapat mong gawin? Ibig sabihin ng resolve, ano yung ipagbabago mo? Ano yung babaguhin mo? Yun ang gagawin mo. Ano yung babaguhin mo? Huwag nyo sa hamon. Alin yung maling ititigil mo? Kasi yung hibla natin, ang sinasabi natin, si Jesus ay hari. Okay, kung si Jesus ay hari, tanggap natin si Jesus ay hari, yun ang gagawin natin para tuparin natin yung utos ng hari. O yun. Okay na yun. Ano ang kailangang paano natin tutuparin lahat ng utos ng hari? Haring Kristong hari. Kasi ang kinuna natin si Jesus nga ang Kristong hari. So, bilang tayo mananampalataya, dapat meron tayong, ngayon yung ating, paano natin tutuparin lahat ng utos ng hari na hindi mababali, di ba? Payag mo ang katotohanan. sa live the word na yon? Katotohanan mo. Ito pa rin na Huwag kang sinungaling. ni Kristo hari. Ano? Utos ni. Katotohanan lang. Walang Ayun ako, paano natin tutuparin ang utos ng Kristong hari? Yan. Mabigat yan. Dapat huwag ka magsisinungaling, huwag ka nang maglalasing, huwag ka nang mga mambababae, huwag ka nang, Maging marites. marites. huwag kang tumingin sa pitana. Lahat nga ng utos kailangan tuparin natin yan. Isang utos lang na hindi mo tuparin, impyerno ka na Yan yung sinasabi ko na kulang tayo ng pinag-aaralan Kasi nakita na natin kung ano yung mga kasalanan natin. Hindi naman natin pinag-aaralan kung paano matatalo yung mga yon specifically. Kaya kahit na anong gawin mong hiblar yan, hindi mo matatalo yan. Kasi yung pagtalo niya, knowledge and understanding pa rin, hindi lang hibla. Process pa din yun. You have to grow into that. Or else, hindi mo ma-overcome. Babalik at babalik. Temporary mo nang ma-overcome. Hamon tayo, hamon. Tawag yung frustration. Kaya nga pupunta tayo sa hamo. Kasi ito sa hamo, specific. Ano na yung gagawin ngayon natin? Ito pa rin mo. Utos. Para matupad. So, paano mo... Yun nga ang sinasabi ko sa inyo. Kung nakukuha niyo ako, meron tayong mga problema. Kaya tayo nando doon. Kasi wala tayong kakayanan Hindi naman dahil sa hindi lang natin alam Alam natin nga na mali pero nadadapa tayo doon dahil wala tayong kakayanan. Yun yung kinakailangan nating pag-aralan kung paano magkaroon ng kakayanan. Hindi basta-basta salita lang yun ng hibla-hibla, may kakayanan ka na. Hindi umuubra yun sa reality. Formation talaga yan. At nalilista lang natin dito kung ano yung i-develop nating study doon sa formation na yun para matalo natin yung mga yan. Yan ang katotohanan. Hindi kasi yung hibla nga kasi, yun yung katotohanan, yung mensahe na katotohanan na dapat natin tanggapin. Kaya sige, meron... Halimbawa, Tonyeng, yung hibla ganito, wag mo nang gawin yan. Brother John, di ko nga mapigilan sarili ko Kita mo? May hibla ka, alam mo, wag mo nang gawin yan. Hindi mo nga alam kung paano ma-overcome. Ang hibla, yung mensahe, yung totoong mensahe sa atin.
Eh di, lagi na lang ang sigla niyan. After natin dito, magbago tayo. Doon na yun sa hamon, doon na yun sa hugot. Kasi Sige, anong higla? ang hibla natin dito, tama yan eh. Tanggap na natin si Jesus na talaga ang hari ng mga hari. Okay. Okay. Okay ngayon. Dahil siya na yung hari nga natin, tanggap na natin yun. Dahil yun ang katotohanan talaga. So ano ngayon ang ating gagawin? Di yun yung nahugot. Ngayon pag may hugot na tayo, ano paano sa hamon? Paano ano yung specific na action natin para yung hugot natin magampanan natin? Yun nga ang sinasabi ko, walang isang sentence lang na matatalo yan at kumpleto na yon. Pag sinabi mong formation, combination yan of many knowledge and understanding and application para matalo mo isang bagay na yon. Ngayon, kung dito lang sa LBS, yan lang ang gusto nyong gawin, okay lang sa akin. Pero ang masasabi ko sa inyo, hindi umuubra yan pagdating sa totoong buhay na pahibla-hibla lang. Tama po yan. Kasi ito namang hibla, ito namang LBS, hindi naman talaga to ang unang-unang ang unang-una natin nitong kaya lang naman tayo merong LBS para lang magkaroon lang ng 85% ng retention ng ating liturgy. Brother June, maganda yung sa'yo, malalim na pag-aaral yan, yung formation niya. Ito kasi nga LBS, walang ito talaga, pang mababaw lang ito. Ang number one itong reason bakit may LBS, para lang pag nagsimba tayo ng linggo, malinaw yung ating maririnig na mga readings. Yan, tama ka doon. Tama ka doon. Pero hindi... Kaya nandiyan ka, June, kapatid na June, nandiyan ka, malalim ang ating usapan. Lalo na pag nandiyan pa yung isang yung isang napakagasi. Wala lang, sana para maimbitahan mo, Brother June eh. Sino ba? Yung isang June. June pa. Sino isang June? June ano? June doon ko. June. Magaling din yun. Napakalalim din nun. Doon ko lang sa kanya narinig yung markang sandwich eh. May sandwich pala dyan. Sige, di dapat pala bago pa malayo pa, kinokontra natin. Bro, kailangan nandito kasakwa namin ha. Sige. Kapatid na Jun, kausapin mo naman. Bumalik na siya dito sa ating sa ating LBS. Paano ko ba siya makontak? Diyan sa ating group chat. Nandiyan naman siya. Okay. Sa totoo lang, nakikinig yan ngayon eh. Sa recording niya, recording na. Sige. Hindi mo mapipilit eh. Kung ayaw. Kasi napakasarap nandiyan kayong dalawa dahil lumalalim yung usapan. Yun nga lang, humahaba. Kasi ang LBS kasi dapat 2 hours lang eh. At most is 2.5. Ano pa nangyari kay June? Ba't di nag-attend? Busy yata eh. Inaway ni Brother Ray eh. Nagsabi na po si Brother June Duhong po na bumalik siya sa kanyang Bible group sa sa MCU. Nag-resign na siya dito. Hindi po siya makaalis na ulit doon. Ibang araw naman yun eh. Same day po daw. Ha? Same day. Kaya hindi po siya maka-attend. Okay. Bakit ganun? Dapat nasa servants na siya na So unless na lang purpose pa siya. Marami po kasi si Brother June Duhong po. Not only in the parish, but meron pa siyang mga ibang mga groups. Kaya na iba po din natin mga kasama. Global kasi siya eh. Hindi, kahit na mesa, every other siya. Sumasali, binibigyan niya tayo ng time na nakakasali siya. Hindi naman completely wala. Tama. Brother Joe, ikaw lang palaga ko, tsaka si Brother Boots ang makakahila dun ulit eh. Brother Boots. Nakausapin natin, hihimukin natin.
Bait naman kausap yun, si Brother John. Tuwa rin kasama yun eh. Totoo. Ba't ayaw mo kausapin, Brother Tunying? Kausapin mo rin. Ako pang-handmade lang ako. Ayun! Ay, yan na naman, Yan na, yan na. Talagang lumalabas ang katotohanan. Pero sinabi ni Brother John, Kailangan ng formation, sabi ni Brother John. oo, totoo yan. Kailangan tayo formation. matuto, Brother John, sa spiritual warfare. Oo nga eh. Yan ang, kasi andi dyan tayo tinitire. Nagpapaalam muna tayo kay Tom. Yan. Tayo gagawin natin. Hindi natin pwedeng pangahasan yan ng Oo, yan kasi yung spiritual warfare, yan yung magiging panlaban natin eh. Sabi nga, know your enemy. Tapos know your strength. Pagka alam mo niyan, pwede ka na makipaglaban. No. Pero kung di mo kilala yung kalaban mo, ay patay ka na. Kaya nga gumawa ng libro si Brother Frank. Ito nga ang Holy Warriors. Dahil dito nga yung mga paraan paano tayo makikipaglaban spiritually. So, ano nabasa mo? Anong natutunan mo? Ang dami. Hindi ko pa natatapos nga eh. Pero natapos ko na yan. Ang kwan naman yan. Kwento lang lang daw eh. Sabi ni Brother Hector. Warfare eh. Yung paglusob nila sa Promised Land. Hindi lang yun. Bandang huli nga, tinuturuan na tayo bilang mga servants kung paano nga tayo magiging holy warriors. Tinuro na nga ni Father Joseph Sikia. Ako ganitong plano ko eh. Gawa tayo ng listahan ng mga na-encounter talaga natin reality na temptation or struggle or whatever. So pagka meron tayong listahan nun, magagawa natin yung paraan. Brother John, ano dyan kung concupiscence? Madali. Hindi ko sinasabing madali, pero may paraan doon. Hindi agad-agad na matatalo mo yun. Pero yun yung may general application sa lahat sa atin sa lalaki. So, wala naman ligtas na lalaki doon eh. Lahat ng lalaki. Brother John, maliban sa LBS, pwede ba tayo magkaroon pa ng Bible study talaga? Ikaw ang magpapacilitate. Pwede kung gusto ninyo. Kaya nga lang pag-usapan natin yung schedule niyan. Kasi siyempre, ayoko kasi nung mag-i-impose tayo ng isang bagay, ganito schedule natin, hindi naman tayo united na agree tayong lahat doon sa ganun. Huwag ganun na para tayong mga boss na mag-i-impose na ganito gagawin natin. Kailangan mapagkasunduan nating lahat. Kasi pagka ganun, tama, kaya nga magkakasundo nga tayo. Oo, sige, pag-uusapan natin yan. Gumawa kayo ng mga listahan na sa palagay ninyo gusto nating matutunan. O pagkatapos, aayusin natin yung structure nun. O ito dapat ang unang matutunan natin. Kasi hindi pwedeng ito maging una. Kasi ito muna dapat ang una. Aayusin natin. O pag napagkasunduan natin lahat, hindi may structure na tayo tuwing na ginagawa, pwede nating marating. Kasi mas malalim yung mga mga sinasabi mo eh. Yung LBS kasi lang yan, pahapyaw lang yan. Meron pang mas mahusay sa LBS. Bible pa rin, babasahin mo yung Bible. Itutugma natin ang pinaka-LBS natin. May connection doon sa ating empowerment. Yun na nga. Mas maganda yun kasi tumbok agad yung tumbok. Hindi kagaya nung yung LBS, okay din naman yun. Pero kung yun ang aasahan mo, mahirapan ka eh. Kasi pag halimbawa yung LBS mo, hindi tugma sa'yo. Hindi yun ang pangangailangan mo. O kaya hindi pa mo pa kayang intindi. Yun ang Brother Saints. Pero okay na rin dahil nga yung ano yung sabi na reposition of Blessed Sacrament? Ano to Brother Christian? Reposition of Blessed Sacrament. Ay para sa po sa Christ, yung po sa Sunday po. Exposition, reposition. Exposition or reposition? Exposition pala po. Exposition. Holy hour ba to? Hindi naman. Holy hour siguro yan. Expose ang content. Hindi, po-procession to eh. Di ba? May yan eh. Procession. May pagtatanod yan ha. May pagtatanod. Pagtatanod. Kami nga kami ng 11 to 1 eh. Pagtatanod.
Buti kayo Bantay. 11 to 1. Ano Kami yan 2 to parang 3. yan yung Para yan sa yung ano? tinukay nung araw yung Guard of the Blessed Sacrament yan Kayo Brother Steve, 1 o'clock. Tapusin yung hamon. Tapos okay na tayo. Gabi na. Kami 2 to 3. Layo na tayo sa main goal ng LDS. Ano ba main goal natin sa Diyos? Mayroon na bang hamon? Ayan, exposition of the blessed. Gamitin ng sacramental holy water, inumin ni Brother Tunying. Hindi lang sa totoo talaga, we have to use the sacraments. Kung maintindihan lang natin yung paggamit ng sakramento, it's really very powerful. Kaya lang, kailangan lang naintindihan natin. Para yung ating isip, puso, damdamin, kaluluwa, disposition, everyday, ginagamit ko yung holy water. Pag umalis ako, Father. Brother Alex, pakitaas mo nga. Hindi ko makita yung hamon eh. Hindi po ako may control eh. Parang kulang pa, no? Si Brother Jerome po. Brother Jerome, taas mo daw. Wala pa yung... Nakikita ako ba na eh. Yan. Wala pa yung hamon. Meron ng hamon, di ba? Ayan, exposition of Blessed Sacrament. Hindi mabasa. Siguro attend the holy hour na lang. Oo, mas maganda yan. Or okay ako doon. Attend the holy hour, frequent visit to the Blessed Sacrament. Alam niyo tayo, maski sa internet, bakit hindi natin gawin yung Guard of the Blessed Sacrament? Buhay pa ba yun? Meron pa bang ganon? Ang tinatawag doon, yun na nga, Men of Jesus Christ o Guard of the Blessed Sacrament. Talagang devotion yun, na talagang nag-worship ng Blessed Sacrament. Matindi yun, ha? Kahit wala kang sasabihin, doon ka lang eh. Hindi, meron talagang dinadasal na worship of the Blessed Sacrament. Tawag doon, the Guard of the Blessed Sacrament. Nung araw, ganun ang tawag eh. Hindi ko alam kung ano na ngayon eh. Holy Eucharist. Hanapin natin. At saka ano na nga, Advent. Yun yung komunyon. Pag sinabing sacrament, yun yung ini-expose. Yan na, okay na ba yan? Pwede na? Mangumpisal. Kasi nga ano na yan, Advento na, kailangan mangumpisal na tayo para kahandaan. Maghanda para sa Advento. Mangumpisal. Prepare the way. Importante yung kumpisal kung magiging galing siya. Importante yun. Siyempre, pagka nakakumpisal ka na, kailangan mong tumanggap naman ng ano. Pumunyo. Andiyan dyan naman si Father Saint, mangumpisal na lang tayo kay Saint Bersosa. Ano naman? Tahimik na tao. Palit okay na to? Pangalan mo, Saint. Di kailangan lapat kami sa iyo. Pare lang. Okay na. Closing prayer. Okay. Brother Jerome, ang haba siguro ng closing prayer mo. Hindi. Dali lang. Okay, Brother Jerome. Muna. Ay, hindi pa pala tayo nag-picture taking. Kuis, open mo na video mo, Kuis. Yan. Time to shine. Ay, hawak yung mga Bible niya. Ako din, hawak yung Bible ko. Baliktad. Baliktad ba? Wala nga natatak to eh. Wala nga tatak eh. Nabura na eh. Oh. Isa pa. One more time, this time with feelings. Ganda ng ngiti ni Brother Tunying. Parang si Parang si Erap. Parang ang bait mo dyan sa ngiti mo ah. Malastis na. Nakakatuwa talaga to si Brother Tunying. Ang saya pagka... Andyan. Andyan to eh. Okay. Oh, good Kaya night, hindi pa matanda. Yan lang si pagtanda. Tumawa lang kayo ng tumawa.
Oo nga. Kami ni Butch, bungis-gisero kami niyan. Kami dalawa. Okay po, magdasal na po tayo. Okay? In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. O God, who by the glorification of Jesus Christ and the light of the Holy Spirit have unlocked for us the gates of eternity. We thank you, dear Father, for all the insight and blessings we have received po during our Bible study. May the knowledge we have gained deepen our devotion and strengthen po our faith. So as we strive to live as a faithful subject of your kingdom, grant that we may always recognize Christ as our King, and may our lives reflect His love and mercy to all we encounter. As we depart, fill us with your abundant grace, so that we may rejoice in the hope of the eternal life with you. Through Christ our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen. I invite you to pray. Kita niyo ba? Hindi eh. Ano yun? Let's pray the act of consecration to the human race, to the Sacred Heart of Jesus. Most sweet Jesus, Redeemer of the human race, look down upon us humbly, prostrate before thine altar. We are thine, and thine we wish to be, but to be more surely united to thee. Behold, each one of us freely consecrates ourselves today to thy most sacred heart. Many indeed have never known thee. Many too, despising thy precepts, rejected thee. Have mercy on them all, most merciful Jesus, and draw them to thy sacred heart. Be thou King, O Lord, not only of faithful children who have never forsaken thee, but also of the prodigal children who have abandoned thee. Grant that they may quickly return to their father's house, lest they die of wretchedness and hunger. Be thou King of those who are deceived by erroneous opinions, or whom discord keeps aloof, and call them back to the harbor of truth and unity of faith, so that there may be but one flock and one shepherd. Be thou King of all those who are still involved in the darkness of idolatry or of Islamism, and refuse not to draw them into the light and kingdom of God. Turn thy eyes of mercy towards the children of the race, once thy chosen people. Of old they called down upon themselves the blood of the Savior. May it now descend upon them a laver of redemption and of life. Grant, O Lord, to thy church assurance of freedom and immunity from harm. Give peace and order to all nations, and make the earth resound from pole to pole with one cry, praise the divine heart that brought our salvation. To it be glory and honor forever. And ever. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Good night. Thank you, brothers. Have a good night. Thank you. God bless Good night. everyone. Enjoy your evening.